John Riel Casimero. Ayaw pala niyang harapin talaga itong si Kyonosuke Kameda dahil si Luis Neri talaga ang gusto niyang target. Kameda, milyon-milyon ang pusta sa laban kay Casimero. Bangungot ng Pinas. Bago pa ang laban ni Naoya Inoue at ni Murodjon Akhmadalib, alam na pala na hindi kaya ni Inoue na pabagsakin itong si Akhmadalib. Narito ang buong kwento. Ganito ang revelasyon ni Casimero na ang target pala niya sa kanyang unang laban sa taong 2025 ay ang bad boy pala ng Mexico at hindi itong si Kameda. Pero dahil itong si Kameda ang inihain sa kanya ay kagad naman niyang tinanggap ito. Hindi sana siya eh. Gusto ko si Naoya na agad para Neri. Neri na agad para matalo. At alam niyo ba mga kwento na may kasunduan ng dalawa patungkol sa pusta na kung saan milyones ang pusta nila. How much you bet? Imotong tibok pet man ito. Oh, let's go. Let's do this. Let's go. Here go. Samantala, hindi humina kundi lalo pang tumindi ang reputasyon ni Naoya Monster Inoue matapos ang kanyang makasaysayang panalo laban niyan kay Murodjon Akhmadalib. Sa laban na ito, pinatunayan ng Japanese superstar na hindi lamang lakas ang kanyang sandata, kundi pati na rin katalinuhan sa loob ng ring. Sa halip na asahan ng isang knockout, piniling pinakita ni Inoue ang kanyang husay sa pag-outback sa isang kilalang matibay at mabagsik na kalaban. Pero bago puman ang laban mga kakwento, may isang boksingero na kung saan tahasang nabigay ng hula na insaktong nangyari. Itong si Marlon Tapales na dating WBA at IBF World Champion at dating sparring partner ni Inoue sa isang panayam. Matapos ang kanyang training sa Wasa Gym sa Yokohama, sinabi ni Tapales na sa tingin ko, mananalo itong si Inoue pero sa pagkakataong ito, malamang ay sa pamamagitan ng desisyon dahil matibay at malakas itong si MJ. Kaya sa palagay ko, outbox in siya ni Inoue at mananalo. Matapos ang 12 round, tama ang naging prediksyon ni Tapales sa halip na isang knockout finish na wagi sa Inoue sa pamamagitan ng unanimous decision win. Isang panalo na lalo pang nagpatingkad sa kanyang imahe bilang isa sa pinakakumpletong boksingero sa mundo. Ang kanyang estilo na hit and run ay umani ng papuri mula sa mga taga-subaybay at eksperto. Well, ayun yung kakwento sa Yahoo News Japan. Well, anyway mga kakwento, ibinunyag ni Tapales na higit sa isang buwan siyang nanirahan na malapit sa Wasa Gym bilang bahagi ng training camp ni Inoue. Siya ang tanging dating kalaban ni Akhmadalib na personal na inanyahan upang maging sparring partner ng Monster. At ayon kay Tapales, nakita niya ang kakaibang pagtuon ni Inoue sa bawat detalye ng paghahanda. Tinanong niya ako kung anong mga suntok ang pinakadelikado kay MJ, overhand ba, hook o straight. Sinabi ko na overhand at hook ang pinakamapanganib. Ayon yan kay Tapales, ang seryosong paghahanda ng kampo ni Inoue ay nagbunga ng perpektong kondisyon. Inilarawan ni Tapales ang pangangatawan ng Hapon na parang karakter ng manga na Baki the Grappler na taglay ang kahanghang lakas at forma. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, nakita niya ang mas maingat at mas matalinong estratehiya ng 4 Division World Champion. Hindi naman siya nagbago ng estilo, pero mas matalino at mas biyasa na siya ngayon. Natuto siya mula sa nakaraang knockdown at mas maingat na lumaban. Yan ang paliwanag ni Tapales. Bagaman kilala si Inoue sa knockout power, malinaw na ang layunin niya ay kontrolin ang laban at bawasan ang anumang pagkakataon para makapuntos ang kalaban. Ang desisyon na umiwas sa suntukan at manatiling kalmado hanggang sa huling round ang nagtulak sa kanya sa malinis na panalo. Mga kakwento, pinatunayan ni Naoya Inoue na hindi lamang siya isang knockout artist, kundi isang ganap na maestro sa ring, isang monster na kayang manalo sa kahit anong paraan, at isang prediksyon na matagal nang nakita ni Marlon Tapales bago pa man tumunog ang bell sa unang round. Di ba hindi lang bangungot ng Pinasyana dahil si Mang Kepweng pa?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa aking mga kakwento. Kay kakwentong Narciso Coino, kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Double M Vlog, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.